Ay, maayong buntag. Ako din si Eman. The purpose sa nga video is not to impress you or to promote my religion. But I just want to share how God transformed me from sinner to believer, believer to follower. Nag-start lang ako ang Christian journey during my third year high school way back 2008. Pero ato nga time, nagasimban ako, nag-serve na ako sa church kay I am one of part man ko sa music team. So ako ang thinking ato nga while naga-play ko, nasimba ko taga Domingo, Kristohanon kayo ko. Pero despite anang mabutanga na ako mga bad habits na akong ginabuhat, tawag na to nga dili jud kuan proper ang akong relationship dra sa Ginoo. Pero gina-insist na ako kanunay nga Kristohanon jud ko. Atong time tong 2008 natoy gathering nga amo ang giapilan. Invited ta ng mga youth nga mo join dito sa Cagayan de Oro. Ginatawag do siya nga youth camp. Then kato excited kaayo kay daghan kag mamit nga mga new friends, new face dayon, new place pod. Then last night, to cut the story short, dili dyan ako makalimtan ang experience nga ako ang nasinata ito nga time. During sa giingon sa pastor nga, if you die tonight, sure na jud ba ka nga maadto ka sa langit. Then ako, naka-struck sa kuwang hunahuna og singkasing nga ako nga bitaw no kung may tabo sa kuha na ron, sure jud ba ko nga may langit ko. Mato nga kuan ako kung kagalingon hana jud ko nga dili mo jud tinuod jud ako ang relasyon na sa Ginoo. San pa nagasimba ko pero wala ko'y proper relationship na sa niya, still doing bad things, pamalika, sugal. Napay time nga nakuan ko sa pornography. So mga kuan ba buhat sa mga batanon. Then diabot pa yun sa time nga nag-engage ko og mga bisyo-bisyo. Pero grasya sa Ginoo ato nga time iha jud kong ki-encounter, not face to face, but he really showed me his love to me when I heard the passage of John 3:16, for God so loved the world, he gave his only begotten son, that forever those who believe in him should not be perished but have everlasting life. And kato ba nakapastruck to sa kuha nga moment, naaday tao nga nagsacrifice sa iyang kaugalingon para sa kuha ang sala. Then mao to, I renounce everything. I ask forgiveness sa mga butang nga akong nabuhat, sa tago man, sa mga tao nga ako ang napasakitan, sa pas akong ginikanan. Ngahi kong pasaylo sa Ginoo nga i-forgive ko niya. Then ato nga time gaan kay akong heart, di na ko ma-explain kung sa akong ginabati sa akong kaugalingon nga naay kalipay. Ever since sukad nga naga simba ko, katupad yun ako siya nga na-feel ba nga there's something in my heart nga grabe jud nga kalipay. Then mato nagapadayon dito, nag-start na ako ang journey as a Christian. Then sugod sugod ako basag Bible, nag-ampo. Then pinalikayan na tong mga bad habits nako. Dili sa yon ang Kristohanon nga kinabuhi. Daghan kay mga tentasyon nga niabot sa kuha, daghan po mga pagsulay kay napalagi ta sa kuan kining yang stage na to. So ako ato nga time dali kay ko madani labo na ni mga barkada nga mo agdin sa kuha, madani dayon ko. Pero kuan, God is good jud sa akong kinabuhi kay kato mga pulong nga ako ang nadungog before natisok sa akong heart ba. Dayon naanay conviction ang akong kasing-kasing. Then kung tanaw na ko, ma-recognize na ko nga si Piet ni ginapangayuan ako pasaylo sa Ginoo. Then ato time padayon din niabot pa gyud to nga moment
during my college time, first year college ko dira sa Korea. So naka-join ko ginatawag nga God Encounter Retreat. Didto atong moment mas nisamot ang ako ang connection sa Ginoo, mas nilalong pa ako ang pagsabot sa word ni Lord. Dayon grabe ang experience dito sa God Encounter. Totally kung sa una atong sa youth camp mura kog na naka-feel ko og something sa akong heart ng kalipay. Dito sa God Encounter dito yun na break ang ako ang life, then ako ang mind. Then dito gitouch dito ang Romans 12 verse 1 and 2 nga we need to transform our mind. So dapat para masabtan nato ang kabubuton sa man. Dito paggawas nako nag-eskwela ko sa Korea, so ginatry nako ako ang kaugalingon nga muobey, dili lang ko taman nga believer lang ko kundi follower pod ko ni Jesus. To nag-start ko og basag Bible, di lang ko taman sa basag Bible, nagsugod ko og preach sa word ni Lord. Then grasya sa Ginoo may mga tao nga nasangyawan, then nahimo kong part sa organization da sa Korea. So itong ginatawag na mo Association of College True Servant or ACTS. So nahimo kong president pagka 4th year na ako. Then daghan po mga young people nga natabangan na sultihan sa pulong sa Ginoo. Dayon gigamit ko sa Ginoo para sa mga tao pod nga nahilayo pud dira sa inya. Ako pod gusto pud ko nga kitang tanan gamiton ta sa Ginoo. Kato siya nga kabag-uhan sa akong kinabuhi nga gibuhat ni Lord. Pero karon dili ingon nga perfect ang akong pagkatao, nga di ko kabuhat og sala, di ako masipyat. Nay mga times nga maluya, nay mga times nga masipyat, pero ginapangayo ano pa sa idol sa Ginoo, mubalik jud ra kay Lord. Ingon pa si Apostol Paul minsan dito sa iyahang word nga I put the good fight of faith. So karon pod ako pod gina-fight na ko kung faith dra kay Lord nga magapadayon ko bisan pag unsa nga mga circumstance nga maabot sa akong kinabuhi, magpadayon ko dra sa Ginoo. And mora to, God bless sa inyong tanan. Maayong buntag.